Raise your standards, guys. Kayo yung nagde-determine ng baseline, no, ng standard sa buhay nyo. So don't settle for anything less, guys. No, you deserve. Palagi nyo tatandaan yan, guys, no. And dapat palagi nyo ring sinasabi sa sarili nyo, you deserve all the best things in this world. I-comment nyo sa baba, mga kapiksi. I-comment nyo sa comment section, I deserve all the best things in the world. Okay? Again, I deserve all the best things in the world. Sorry, nabubulol ako. Nakakagat ko yung dila ako. Sigurado magkakasingaw na naman ako. Anyway, i-comment nyo yan sa baba, no? Because deserve nyo talaga lahat ng mga magagandang bagay sa mundo, mga kapiksi. Kaya hello guys, hello Libra, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Messages from the Universe para ngayong September to October, guys, para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Combination ng positive and negative energy, general reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below, mga kapiksi, if naka-resonate kayo sa mga message para sa inyo. Yung first message for you, Libra, is face your fears. Harapin nyo yung mga takot nyo, mga kapiksi. And actually, kalimutan nyo yung mga takot nyo, okay? Wag nyo silang bigyan ng energy. The more you focus on one thing, mga kapiksi, your energy flows through it and nagmamanifest siya sa iyong 3D, sa iyong physical reality. So, kung ayaw nyo mag-manifest yung mga fears nyo, wag nyo silang isipin at all. Yung favorite line ko or quote when it comes to fears or fear is yung sinabi ni Frank Herbert. Siya yung author ng Dune na movie, Dune na novel and ginawang movie. So I must not fear. Fear is the mind killer. It's a little death that brings obliteration. In layman's terms, mga kapiksi, yung fear, yung takot, yung duda, yan yung papatay sa mga pangarap mo sa buhay. Okay? So kung ayaw mo na mamatay yung mga pangarap mo, masira yung buhay mo, ganyan, alisin mo yung mga bagay na kinatatakutan mo sa isip mo. Fear is just a state of mind. You have to understand. Nasa isip lang siya. And it will not be pushed out in your reality unless bigyan mo siya ng sapat na energy. So, kung ayaw mo siya mangyari, don't think about it. Okay? Alright. And yung next na message, guys, moving forward, no? So, get ready for a positive change, mga kapiksi. Napakaganda nito. Mensahe para sa inyo. So, kalimutan nyo na yung nakaraan, mga past circumstances, negative, ganyan. And maging handa kayo sa mga magagandang pagbabago sa inyong buhay, mga kapiksi. Hindi kayo makaka-move forward hanggang hindi kayo move on, di ba? Hanggang hindi nyo nilalet go yung inyong mga negative circumstances. So, it's important for you to let them go and i-welcome para mabigyan ng space, guys. Yung mga pagbabago magaganap sa buhay nyo, you have to let go of something, okay? So, alisin nyo yung mga kanigahan. Wag nyo silang bigyan ng enerhiya, mga kapiksi. Raise your standards, guys. Kayo yung nagde-determine ng baseline, no, ng standard sa buhay nyo. So don't settle for anything less, guys. No, you deserve. Palagi nyo tatandaan yan, guys, no. And dapat palagi nyo ring sinasabi sa sarili nyo, you deserve all the best things in this world. I-comment nyo sa baba, mga kapiksi. I-comment nyo sa comment section, I deserve all the best things in the world. Okay? Again, I deserve all the best things in the world. Sorry, nabubulol ako. Nakakagat ko yung dila ako. Sigurado magkakasingaw na naman ako. Anyway, i-comment nyo yan sa baba, no? Because deserve nyo talaga lahat ng mga magagandang bagay sa mundo, mga kapiksi. Kaya wag na wag kayong mag-settle for anything less, diba? Wag kayong mag-settle or alam nyo yun, you can be, do, and have anything that you want. So, aim for the best, aim for high, aim for gold, diba? So, yeah.
Yung next message, guys, celebration, no? Let go and have fun. So, it's time for you na magdiwang naman, mga kapiksi, yung mga small wins nyo, yung mga small successes nyo sa buhay. Ipagdiwang nyo siya, diba? You deserve, sabi ko nga, you deserve all the best things. So, deserve mong mag-celebrate, deserve mong maging masaya, deserve mong mag-enjoy sa buhay. So, paminsan-minsan, mga kapiksi, magsaya, 'di ba? Hindi mo naman kailangan gumastos ng bongga para magsaya. You just have to do simple things that make you happy. Have fun with it, 'di ba? Para maramdaman mo na masarap mabuhay, lalo na kung positive ka. Napakasarap mabuhay, mga kapiksino, kasi kung palagi nyo na lang sinasabi na mahirap mabuhay, ang hirap-hirap ng buhay, ang hirap maging mahirap, diba? Syempre, yun at yun din yung magva-vibrate sa inyong quantum bubble. So, kung gusto nyong magbago, dapat binabago nyo unang-una yung mga statements na sinasabi nyo, diba? So, ang sarap-sarap kayang mabuhay, mga kapiksi, diba? So, yeah. Eto guys, wow, 7 heavenly virtues, mga kapiksi. So, ito yung reminder, no, para malaman nyo ulit o marinig nyo yung mga 7 heavenly virtues. And ito yung kailangan nyong i-display or i-observe sa buhay nyo, mga kapiksi, para gumaan yung inyong pamumuhay. So, yung unang-una, guys, is yung faith, no? Faith and trust in the right things, no? Sa mga tamang bagay, mga kapiksi, pananampalataya, diba? Paniniwala. Hope. Second, hope is believing that good will prevail. So, habang may buhay, may pag-asa, mga kapiksi. Alright? Charity, yung pangatlo, syempre yung charity is pagtulong sa kapwa-tao in any way that you can. Yung charity, guys, hindi lang yan pera-pera, no? Pero sa kahit anong paraan na makakatulong ka sa kapwa mo. Fortitude, yung pang-apat, it's never giving up, no? Hindi sumusuko. Panglima is justice. Justice is being fair, no? Pagiging patas. Patience, mga kapiksi, accepting the grace to forgive, no? Yung marunong magpatawad, hindi yung puro galit yung nasa puso. And yung last is temperance. Temperance is practicing self-control and moderation. So, dapat nasa tamang balance lang lahat ng bagay. So, yan yung 7 heavenly virtues, mga kapiksi. So, ngayon na narinig nyo, dapat isaalang-alang nyo yung mga yan and i-observe nyo sa inyong pamumuhay para talagang maging magaan yung inyong pamumuhay dito sa Mother Earth. Yeah, Mother Earth talaga. Alright, so, and then yung last message natin for you, Libra. Intuition, guys. Trust your intuition. Makinig kayo sa intuition nyo. Yung intuition natin, guys, ginagabayan ng ating mga gabay, no? So, sa mga panahon na naguguluhan ka, may bumabagabag sa mga isip mo, magdasal ka lang. Tapos, humingi ka ng tulong sa iyong mga gabay. And pakinggan mo yung intuition mo. Hindi kayo mapapahamak. Alright? Okay, so yan ang message para sa inyo, Libra. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan. Bunot pa tayo dito, guys. Tingnan natin yung additional message for you. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course, kapiksi. Sobrang ganda talaga niyan. And kapag natutunan nyo yung course, guys, magbabago talaga yung buhay nyo. And magbibigay ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until September 31. So, mag-avail na kayo, guys. So, yung message para sa inyo, guys, is independent, okay?
napakagandang energy nito kasi masarap guys maging independent, no? Kasi pag independent kayo, sarili nyo lang yung iniisip nyo, sarili nyo lang yung magdidesisyon kung ano yung gusto nyo mangyari sa buhay, di ba? Hindi nyo na kailangang isipin yung ibang tao or hindi nyo na kailangan manghingi ng permiso sa ibang tao. At saka mostly ng mga important tuloy, mga independent, ano ba yung sinasabi ko? Most ng mga independent people, very successful sila kasi alam nila if they fail, if they succeed, sila lang, no? Sila lang kikilos para sa success nila. Kapag nag-fail sila, sila lang din yung masisisi. Alright? You are a natural healer. Your intuition is strong. You don't have to go with the crowd. Life supports you in every way. So, ginagabayan kayo ng iyong mga gabay, mga kapiksi, sila yung tumutulong sa inyo para hindi kayo maligaw ng landas, para nasa tamang landas pa rin yung bawat pagdidesisyon nyo sa buhay, mga kapiksi. So, sabi ko nga, di ba, trust your intuition, listen to your intuition, pero magdasal kayo para talagang ginagabayan kayo ng inyong mga gabay. And you don't have to go with the crowd, no? You don't have to go with the latest trend, ganyan. Lahat na lang ng trend, sinalihan. There's nothing wrong with that. Wala namang wala namang masama doon, mga kapiksi, no? Kung yan ay nagbibigay ng kaligayahan sa inyo, di ba? Why not go for it? Pero hindi siya necessary, no? You can do and have anything that you want. You can go on your own, shine on your own, di ba? Without going with the crowd, mga kapiksi. Yun lang yung ibig sabihin nun. You will still shine kahit hindi kayo sumasabay sa mga trend whatsoever, mga kapiksi. Alright? Okay, so comment down below, Libra, if nakaresonate kayo dyan sa mga messages para sa inyo. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.